Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros, alas 4:12. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Pecha Corpus, ako po si Jackie Resio. Jackie Onassis Resio. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes at 30 ng buwan ng Hulyo. Hambalos ng habagat at dalawang bagyo sa Pilipinas. 30 siya ang kumpirmadong namatay ayon sa NDRRMC. Pinsala ng habagat at bagyong Karina sa agrikultura, pumalo sa 1 bilyong piso ayon sa Department of Agriculture. Isang buwang moratorium sa pabahay sa binang lugar, ipinatupad naman ng National Housing Authority. Vice President Sara nagpasaklolo sa publiko matapos bawiin ang 75 security details. Mayor Baste tinawag na stupid si PNP Chief Romel Marbil. Wow, lupit Bigong pag-aresto naman kay suspended Mayor Alice Goon ng Bambana, Tarlac. Nalagay sa kahiyan ang Philippine National Police. Ayon kay Senate President Chis Escudero. Bill para sa total ban sa pogo sa Pilipinas, isinusulong na sa Senado. Pagbisita naman ng US diplomat at defense chief, sinalubong ng kilos protesta sa Campo Aguinaldo. Magsasaka at alagang kalabaw, kapwa patay ng tamaan ng kidlat sa Cabanatuan City. Pumatay naman kay Philippine Eagle Mangayon. Hinahanting at pitungan sa ulo ng 100,000 piso. At Cavitex muling maniningil ng toll fees bukas July 31. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Umabot na sa 39 ang bilang ng mga namatay dahil sa sunod-sunod na panarasan ng bagyong Habagat, bagyong Butchoy at bagyong Karina. Sa kabila ng nabanggit na bilang, sinabi ng NDRRMC na 14 lamang dito ang validated. Bagal nyo naman. Samantala, pumalo pa sa mahigit na 4.8 million ang bilang naman ng mga apektadong individual. Nasa mahigit 108,000 katawan naman ang nanatili pa rin sa mga evacuation centers sa buong bansa. Dami pa rin. Abot na rin sa mahigit na 545 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura, kung saan mahigit 23,000 na mga magsasaka at mangingisda ang lubos na napektuhan ang kanilang kabuhayan. Sa kaugnay na balita, sumampa na sa 1 bilyong piso ang halaga ng napinsala ng habagat at bagyong Karina sa sektor ng agrikultura. Ayon sa pagtaya ng Department of Agriculture, ang mga nasirang pananim at livestock ay nagkakahalaga ng 1.17 billion pesos. Idinagdag ng DA na mahigit sa 42,700 na ektaryang agriculture areas ang binaha sa Cordillera, Administrative Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Napinsala din ng irrigation, palaisdaan, palayan, maisan at iba pang high-value crops sa Bicol, Western at Eastern Visayas, gayon din sa Zamboanga, Socsargen at Caraga Region. Walang shortcut at hindi dapat madaliin ang pagtugon sa problema ng bansa sa mga pagbaha tuwing may mga bagyo.
Ito ang paniniwala naman ng Office of the Civil Defense. Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at karatig na lugar dahil sa bagyong Karina at dahil sa habagat. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, dapat gawing prioridad ang pamumuhunan sa engineering at science-based solution sa baha. Bukod dito ay dapat niyang solusyonan ang pagkalagas ng ating mga kabundukan sa bansa. Gayon din ang pag-relocate sa mga komunidad na nasa mga tinatawag na bahaing mga lugar. Samantala, wala pa sa 30% ang natatapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH na master plan para sa flood management sa Metro Manila. Ito ang kinumpirma ng DPWH matapos ang mahigit isang dekadang simula ng maaprubahan ito. Paliwanag ng kasalukuyang kalihim na si Secretary Manny Bonoan, hindi pa nasisimula ng ibang mga component ng master plan nang pumasok sila sa ahensya. Matatandaan noong 2012, sa panahon ng Aquino administration, nang aprobahan ang 351 billion pesos na long-term flood management master plan para maresolba ang problema sa baha sa National Capital Region. Ang tagal-tagal naman, Manong Secretary Manny Bonoan, dapat nung naundoy tayo nagkaroon tayo ng master plan sa paglutas sa problema ng baha. Samantala, isang buwan na magpapatupad ng moratorium ang National Housing Authority sa pagsingil naman ng amortization o bayad para sa mga nakuha ng pabahay dito sa Metro Manila at maging sa Region 3 at Region 4. Ang kautusan ay mula kay NHA General Manager Joben Tay bilang tulong sa mga housing beneficiaries na sinalanta ng bagyo at habagat. Ipinaalam ni Tay na suspendido ang lahat ng mga housing loan amortization at lease payments na naka-schedule mula July 1 hanggang 31. Ayon sa NHA General Manager, ipinagpaliban din ang pagpapataw ng interest at penalty umpisa sa July 1 hanggang December 31 para naman sa mga delinquent beneficiaries. Samantala, pinaiimbestigahan ng Makabayan Block sa Kamara ang reclamation projects kung isa ito sa mga dahilan ng pagbaha sa Metro Manila ng manalasa ang bagyong Karina at habagat noong nakaraang linggo. Unang beses na binaha noon ang harapan ng Senado sa Pasay City, kaya malakas ang hinala na sanhi ito ng mga reclamation projects sa Manila Bay. Matatandaan, nangunguna ang Makabayan Block sa mga umaapela na repasuhin ng flood control projects ng DPWH dahil malinaw na questionable ito sa kabila ng bilyones na pondo na inilaan taon-taon. Nagbabala pa ang Makabayan Block na dadaan sa butas ng karayom ang panukalang 2025 budget ng DPWH hanggat hindi na ipapaliwanag ang mga sanhi ng baha sa harap ng bilyones na budget nila para sa flood control mitigation programs. 6 na bayan at isang syudad sa Cavite ang naabot na ng oil spill mula sa Bataan. Ayon sa pamalakaya, kabilang dito ang inabot ng oil spill ang Cavite City, Noveleta, Tanza, Naik, Rosario, Ternate at Maragondon. Bukod sa nagdudulot ng mabahong amoy ang oil spill, sinabi ng grupong pamalakaya na nakitaan din ng oil slick ang mga huling isda sa mga nabanggit na lugar. Tinatayang nasa 29,000 na mga fishermen o mga isda ang pinangambahang maapektuhan ang kanilang kabuhayan bunga ng tumagas na langis mula sa barkong Mount Terranova. Umapila naman ang pamalakay sa Department of Agriculture at BIFAR na gumanhakbang para matulungan ang mga naapektuhang mangingisda sa probinsya ng Cavite.
Sa iba pang balita, umapila si Vice President Sara Duterte sa publiko na huwag pababayaang mapahamak ang kanyang ina, asawa at mga anak sa gitna ng isyong pangseguridad na kinahaharap nito ngayon. Ito ay matapos tanggalan ng 75 PSPG security ang pangalawang Pangulo. Sinabi ni VP Sara na bagamat nagpapasalamat siya sa pag-aalala sa kanya ng publiko, huwag daw mag-alala ang taong bayan sa kanya dahil bahagi lamang ito ng pagseserbisyo. Gayunman, idiniin ni VP Sara ang kahilingan nito sa publiko para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, sakaling may mangyaring kapahamakan sa kanyang pamilya, ay huwag na huwag itong palalampasin ng taong bayan. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. PNP Chief General Romel Marbil tinawag naman ni Davao City Mayor Baste Duterte na stupid. Wow. Dahil sa pagtanggal sa police escorts ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Samantala, Philippine National Police nalalagay naman sa kahiyan dahil sa bigong pag-aresto kay suspended Mayor Alice Guo ayon naman kay Senate President Chis Escudero. Samantala, panukalang batas para sa total ban ng pogo sa Pilipinas isinusulong na rin sa Senado. At magsasaka talagang kalabaw. Diyos ko, tinamaan ng kidlat sa Cabanatuan City. Parehong patay. Ang detalye ng mabalitang yan sa pagbabalik natin palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Alas 4:24. Time. Oras sa ganap na alas 4:30. Bago ang detalye natin mabalita, standby sa ating mga reports. Abay, bati mo natin ng happy birthday si Kuyang Vice Mayor JJ Bueno ng Santa Ilocos Sur. Aba, naragsakan pa nagkasangay kabagis, ha? Mula kay Kuyang Attorney Manny Casinio. At happy birthday din kay Oike Brand, Commissioner June Medroso. Abay, 70 years old na. Binabati ng mga kapans. Colonel Cesar Pizek, Colonel Neptali Padua ng PMA Class 97, Colonel Paul Arbes at Sergeant Fritzy Namatukan Ong ng 10th Military Intelligence Battalion mula kay Colonel Joseph Dator. At happy birthday din kay Brian Ray Tarun. Aba, nanonood ngayon dyan sa may Vine Fresh Acres Company sa Leamington, Canada. Aba, binabati ni Kuyang Dika Tarun. At happy birthday din kay Chris Sansan mula kay Grace at kay Mr. Boy Lee ng Sandigan Sandigan 82. Mr. Jimmy Senato ng Jim's Coffee, happy birthday din. Tinawag naman ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na stupid. Wow, sakit niyan. Si PNP Chief General Romel Marbil dahil sa pagtanggal sa security detail ng kanyang kapatid, ate, na si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayon sa nakababatang kapatid ng Vice Presidente, may tuturing na estubidong hakbang ang ginawa ni General Marbil dahil kung kailangan ng karagdagang pulis sa National Capital Region ay bakit kukunin lahat ang security detail ng Vice Presidente. Anya maaari naman kumuha ng tigis ang pulis sa bawat lunsod kung talagang kinakailangan. Sinabi pa ni Baste na hindi dapat nagpapagamit ang pulisya sa mga politiko. Sinabi pa ni Baste na okay lang kung gagamitin sa kabutihan pero hindi dapat sa personal na interes. Narito si Mayor Baste Duterte. Only that's stupid. No, di ka makakita pwede ni mabunuton diya
isa-isa, region baga, or one. You only need 75, and that 75 has to come from the security detail of the Vice President. So how stupid are you? Kasi kailangan namin, marble, otro kong ay, Diyos ko ninyo. Sige mo paggamit ng mga politiko. Okay naman gamitin mo sa kaayuhan. Gamitin mo sa personal interest. Mga niya. Chill lang dong. At sa kaugnay na balita, hiniling naman ni Senator Amy Marcos sa Philippine National Police na ibalik ang matinanggal na police security detail kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Sabi ng presidential sister, maaaring manganib ang buhay ng Vice President at kanyang pamilya sa ganung pagtanggal ng police security detail. Sa iba pang balita, malaya ang mga prosecutor ng International Criminal Court na tanungin ang mga suspect o persons of interest sa drug war noong nakalipas na administrasyon. Gayunpaman, sinabi ni Solicitor General Menardo Guevara na hindi tutulungan ng gobyerno ang ICC na makapanayam ang mga may kinalaman sa nabanggit na krimen. Ayon kay Guevara, dahil kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong 2019, otomatikong putol na din ang kanilang ugnayan sa bansa. Sa kabila nito, inamin ng opisyal na hindi pipigilan ng gobyerno ang ICC prosecutors kung mag-i-interview man sila ng mga person of interest sa pamamagitan ng telepono, email o kahit face-to-face conversation. Standby sa ating mga reports. Standby Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Pangulong Marcos? Standby Raymond. Ano ang nangyayari sa mga hearing sa Senado? Standby Milky Rigunan at Eniel Parosa. Kumpiyansa naman ang Amerika na mas malakas daw na relasyon ang relasyon sa Pilipinas at Amerika sa susunod na 4 na taon. Ano pagka si Donald Trump na ang manalo, ha? Ito ang inanunsyo niya sa Defense Secretary Lloyd Austin nang mag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pagdalaw ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Malacanang kaninang umaga. Kapwa na sa Pilipinas ang top U.S. diplomat at U.S. Defense Chief para dumalo sa 4th Philippine-U.S. Foreign and Defense Ministerial Dialogue o mas kilala bilang 2+2 Dialogue. Ito ang kauna ng pagkakataon na nag-host ang Pilipinas ng nasabing pagpupulong sa karaniwang ginaganap sa Washington, D.C. Ayon kay Secretary Austin, merong common interest, common values ang Pilipinas at Amerika sa mga nakalipas na taon. Kung kaya mas palalakasin pa ito sa susunod na 4 na taon. Ipinabot din ni Secretary Blinken ang maalab na pagbati ni US President Joe Biden at Vice President Kamala Harris. At ipinabot din ang taus-pusong pagkidalamhati sa mga namatay o mga biktima ng bagyo. Handa raw ang Amerika na magbigay ng anumang ayuda sa mga biktima ng kalamidad. Sa kaugnay na balita, lumusob sa tapat ng AFP headquarters sa Campo Aguinaldo ang iba't ibang militanteng grupo para kontrahin ang pagbisita ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin at Secretary of State Antony Blinken. Dala ang kanilang mga placard at tarpaulin. Panawagan ng mga grupo ang pagpapalayas sa tropa ng Amerika at pagbasura sa EDCA at Mutual Defense Treaty. Ayon kay Mong Palatino, Secretary General ng bagong alyansang Makabayan o Grupong Bayan, isinusulong lang ng Estados Unidos ang kanilang military agenda sa Pilipinas. Kasama din ng bayan sa rally ang kilusan Mayo 1, Alliance of Concerned Teachers at League of Filipino Students. Ang ating pamahalaan sa halip na kapayapaan at interes ng bayan ang ating isulong, nakikipagpulong pa sa mga tulad ni Blinken at ni Austin
ng agenda sa pagbisita sa Pilipinas ay para palawakin ang interbensyon militar ng US. Ngayong araw ang 2+2 ministerial consultation ni na Austin at Blinken kasama ang counterpart nilang sina Defense Secretary Gilbert Chodoro at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Samantala sa ating mga reports mula sa Malacanang, pagbaha sa Metro Manila hindi raw maiiwasan. Pero kayang bawasan ayon sa Department of Public Works and the Highways. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kaya daw maigsa ng 70 to 80% ang pagbaha sa Kamaynilaan kung maipatutupad ang komprehensibong flood control measures. Ito ang sagot ni DPWH Secretary Manuel Bonoan nang matanong kung posible bang maging flood-free ang Metro Manila. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Bonoan na bukod sa engineering solutions ay kailangan ring matugunan ang social at environmental issues. Kabilang dito ang problema sa basura at informal settlers. Narito si Secretary Bonoan. Including dito sa drainage program inside Metro Manila, addressing yung mga basura and yung mga informal settlers natin, kung minsan mga natin. I think 70-80% will be able to mitigate the flooding problems in Metro Manila. Pero ayon sa opisyal, ginagawa nila ang lahat para i-maximize ang lahat ng pwedeng gawin para mapigilan ang malawakang pagbaha. Tinukoy ng kalihim na kasama sa master plan ang Marikina Dam Project at maging ang Parañaque Spillway na panahon pa ng dating Pangulong Marcos Sr. pero hanggang ngayon ay hindi pa naipatutupad dahil sa mga socio-political issues. Ito si Les Narciso para sa DZRH. Yes, kailan daw gagawa ng master plan para isang paano lang? Oo, actually kaya. 'Di ba mayroong master plan yung dating administrasyong Aquino? Mm-hmm. Pa rin naman yung sinusunod pa rin naman daw yun ngayon, pero nasa 30% pa lang lakay yung nakukumpleto dito. So makakabang panahon pa. Kanino nga term yan? Cory Aquino o Noynoy Aquino? Oo nga, parang Pangulong Noynoy Aquino lakay. Ayan, anyway, dapat noong pang panahon ng Undoy, after Undoy. Anyway, saka yun yung binabanggit kanina kasama sa briefing si MMDA Chairman Artes. Ang kaibahan naman daw, kasi siyempre may nababanggit na may mga nagawa, libo-libong flood control project naman. Ang kaibahan nung Ondoy Lakay, nasa 2 linggo daw yung tinagal ng baha noon. Dito ngayon, matter of hours kung huminto yung ulan, pumupa naman daw agad yung tubig. Oh, yun naman pala Ang galing na. Okay, ayan. Sa bagay, sinabi rin ni si Secretary Bonoan nung ma-interview natin yan nung, kailan ba yun? Nung Lunes. Ayan. Anyway, sana nga, pero dapat hindi lang ganon, ha? Abaya, at saka dapat tutukan din yung mga ginagawang flood control projects ng ilang LGUs at mga kongresista, ha? At nang sa ganon nagagamit sa tama at hindi na ibubulsa. Oo, lakay. Oo, yan yung pinag-usapan lakay doon sa sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Marcos kanina. Ang instruction ng Presidente, paghandaan yung La Nina phenomenon at tiyakin ng maipatutupad yung mga flood control measures. Ayan, kung tutuusin, yung sabi nga ni Manang Ami, sa 2 years, ayan, kung 500 billion plus, ha? Dapat wala na tayong baha. Dapat yung mga baha napunta na sa South China Sea, West Philippine Sea. Ayan. Anyway, maraming salamat, Miss. Ano yung schedule pa ng Pangulong Marcos ngayon? Yun lang, pagkatapos niyang tanggapin yung kanyang mga bisita, kaninang umaga yung courtesy call ng US officials. Ngayong hapon, pagkatapos noon ay nagkaroon ng sectoral meeting sa palasyo. Ano, magdadagdag ba ng EDCA sites? Ano nga sinabi ni Blinken at saka ni Austin? Lakay, wala pang detalye yung tungkol dun sa kasunduan. Yun kasi ay dun sa 2+2 ministerial dialogue. So yung kanina ay courtesy call at ayan, nagpaabot ng simpatya ang US dun sa nangyaring bagyo, kalamidad dito sa Pilipinas at kung ano man daw yung tulong na kailangan natin ay handa nilang tugunan yon.
Mahirap yata yung pangako ng dalawa kasi mukhang matatalo ng kanilang presidente, ha? Alam natin na iba-iba ang foreign policy ng Republicans at Democrats, ha? Kung si Trump ang manalo after November, wala, paano na yan? Panibagong usapan na naman. Anyway, maraming salamat, Miss Let. Yan yung aalamin natin sa mga susunod na araw. Balikan niyo, Lakay. Samantala, PNP at NBI nakahihiya kung hindi nila mahanap si Mayor Alice Guo. Ayon yan kay Senate President Chis Escudero. Para sa detalye, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond? Aminado si Senate President Chis Escudero na nalalagay sa kahihiyan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation kung hindi niya na mahanap suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Escudero, mismo ang Bureau of Immigration nagsabi na nasa bansa pa ang alkalde. Maliban kay Guo ay marami pang ibang mga wanted sa batas na hindi pa nakahanap ng mga law enforcement agencies, gaya nila Pastor Apollo Quibroy at General Gerald Bantag. Si Guo ay wanted sa Senado dahil naman sa hindi pagdalo sa mga hearing dahil sa nirig na poguhab sa Bamban Tarlac na iniugnay sa kanya. Ganun pa man ay hindi wala magandang maapektuhan ang budget ng mga law enforcement agencies dahil lang hindi nila mahanap si Mayor Guo. Para kay Escudero, lalong walang mahanap ang mga polis at NBI kung babawasan nila ng pondo. Sa hearing kahapon ng Senate Committee on Women and Children, binanta ni Senador Jingo Estrada ang NBI at PNP na kukwestiyonin ang kanilang budget sa susunod na taon dahil sa kabiguang mahanap si Mayor Guo. Narito si Senate President Francis Chis Escudero. Kaya, di ba maraming akusado na mas malala pa nga yung mga krimen, na mas malalaki pa yung mga kaso na hindi nila nahuhuli? Ang sagot ko ay, oo, nakakahiya, kahiya-hiya para sa PNP na hindi magawa ito. Lalo na nandito pa naman daw sila sa bansa, ayon sa Bureau of Immigration. Bahagi ng pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Ito si RH28 Raymond Dadpaas nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, may nakaalala sa'yo. Ayan, hinahanap nga ba sila? Babalikan natin alam pang detalye natin mga balita. Standby Edniel Parosa. Standby Milky Rigunan. Standby Noche Kakas. Ano bang latest sa Kongreso? Ha? Abay, pag-amyenda sa SIM card registration law. Isinusulong sa Kamara dahil patuloy pa rin ang online scamming. Siguro dapat ng Milky yung DICT Secretary si Ivan Uy. Ayan, ipatawag din ng Kongreso, ha? Ano ginagawa ng kanyang departamento? Oras sa ganap na alas 4:45. Happy birthday sa'yo. Sana ay lumigaya ka sa araw na ito. Hey, happy birthday. Happy birthday kay Christopher Kakaktin Denolan ng Paway, Ilocos Norte. Ba, naragsak ka pa nagkasangay topper, ha? Binabati ni Apo Vice Mayor Ferdinand Marcos Ignacio ng Paway. Ba, mukhang pala ang inuman dyan ng emperador at may kasamang empanada at pinapaitan. Abay, parang sina Kuyang Noble Hill Kiambao. Ala Panega ang barik diyan sa may Tanawan, sa Lipa, ha? Binabati natin si Kuyang Tyrone Tupas at yung BFF ni Mayor Alice Guo, ha? Ayan. Si Egg Magnate, Kuyang Martin Boy Ozaita. Gandang hapon sa mga Kuyang Noble, sir. At happy birthday din kay Ravin Reyes ng Padre Garcia, Batangas. Ala tayo mga taga Batangas na nanonood sa atin At shout out daw sa mga taga College of Engineering ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Lalo na kay Dr. Carlos Sison. Magandang hapon po sa inyo. At balikan natin ang detalye na ating mga balita mula kay Manang Milky Rigunan. Pag-amyenda sa SIM card registration law, isinusulong sa Kamara dahil sa patuloy pa rin
na mga online scamming. Akala ko natigil na mga scam nung ipagbawal ang Pogo. Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Milky. Lakay at Jackie, hindi pa man nagtatagal ang implementasyon ng Republic Act 11934 o ang SIM Card Registration Act na pagtibay noong December 27, 2022, isinusulong na dito sa Kamara na ito'y maamyandahan. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, sa kabila ng pagtibay na batas, talamak pa rin ang mga tech scam at hanggang ngayon marami ang mga nabibiktima. Sabi ni Barbers, bumibili ng maramihan o by the bulk na mga SIM ang mga organized crime groups para magamit sa iba't ibang online scamming scheme. Dagdag pa ni Barbers, kahit may batas na napapaikutan ito ng mga individual at mga grupo dito man sa Pilipinas o sa abroad para may pagpatuloy ang kanilang illegal na operasyon. Inihalimbawa pa ni Barbers ang insidente na magsagawa ng raid ang Philippine Anti-Organized Crime Commission o sa Pogo facility sa Bamban at Porac sa Pampanga, kung saan 50,000 na hindi pa nagagamit ng SIM ang nakumpiska. Paliwanag ni Barbers, para matigil ang online scamming at illegal transactions na bumibiktima ng marami mga subscribers, dapat maamyenda ng batas at makatugon sa iba't ibang scamming scheme na mabilis mag-level up at baka daw hindi pa saklaw na napagtibay na batas. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky. Samantala, US magbibigay ng $500 million na military aid sa Armed Forces Coast Guard ng Pilipinas. RH52, Edniel Parosa para sa detalye. Edniel? Lakay at Jackie, formal nang inanunsyo ng Estados Unidos na magbibigay ito ng $500 milyong na military aid para sa Pilipinas. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin, nakikipag-ugnayan na ito sa Kongreso ng Amerika para sa paglalabas ng naturang pondo. Partikular umano itong magagamit ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa ni Austin ang pahayag sa pagtatapos ng 2+2 ministerial meeting sa Campo Aguinaldo kasama sina US Secretary of State Anthony Blinken at kanilang counterpart sa bansa na sina DND Secretary Gilbert Chodoro at DFA Secretary Enrique Manalo. Maliban dito, ibinarita naman ni Secretary Gibo Chodoro na nagkasundo mga opisyal na i-implementa na ng gusto ang pumumuhunan at proyektong nakaumang para sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Nakatulong umano ito ani Chodoro para magkaroon ng credible defense posture ng bansa sa harap na umano'y unlawful aggression na nararanasan ito sa Indo-Pacific region. Pakinggan natin si Secretary Chodoro. These and all the EDCA investments will serve to secure the Philippines' credible deterrent. Ito na ang ika-4 na 2+2 meeting na magkaalyadong bansa pero unang beses ginawa rito sa bansang Pilipinas. Mula sa Campo Aguinaldo, ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DCH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, Manila Water magsasagawa ng emergency repair and maintenance sa bahagi ng Makati, Taguig, Pateros, Quezon City, Antipolo. Abay, magkaroon ng water interruption simula mamayang gabi. Mag-ipon na ng tubig. Noche Kakas, please come in. Noche. Lakay at Jackie, inanunsyo ng Manila Water ang naka-schedule na emergency repair and maintenance sa ilang bahagi ng Makati, Taguig, Pateros, Quezon City at Antipolo City sa Rizal. Sa kanilang service advisory, Lakay, apektado sa line maintenance ang parte ng barangay Pasong Tamo sa Quezon City mula alas 10 mamayang gabi hanggang bukas sa July 31 ng alas 4 ng madaling araw. Supply augmentation activity naman ang gagawin sa parte ng Barangay San Luis, Antipolo City. Partikular na ang Piedra Blanca Subdivision ng 10 p.m. to 4 a.m. ng July 31. Simula naman na 10 p.m. Lakay ng July 31 hanggang 5 a.m. ng August 1. Isasagawa ang line maintenance ang kabuuan ng Forbes Park Village at McKinley Road sa Makati. Habang 12 a.m. to 3 a.m. naman ng August 1, line maintenance sa bahagi naman ng Barangay La Paz sa nabanggit na syudad. Sa
Quezon City naman simula alas 10 ng gabi ng August 1 hanggang August 2 ng 4 a.m. isasagawa rin ang line maintenance sa bahagi naman ng Barangay Pulyat habang line meter replacement at declogging sa Barangay Tandang Sora. Line meter replacement naman sa parte ng Pateros, particular na ang Barangay Santa Ana simula 10 p.m. ng August 1 hanggang August 2 ng alas 5 ng umaga. Line meter replacement sa Taguig City sa August 1 ng 10 p.m. hanggang 4 a.m. ng August 2. Maapektuhan rito ang maraming lugar sa Barangay North Signal sa lungsod. Dahil dito lakay pinag-iimbak ng Manila Water ang mga nabanggit na consumer o nabanggit na lungsod. Ang mga consumer at bayan na bago ang takdang service interruption. RH27 Noticacas DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Umabot na sa 100,000 pesos ang reward sa sino mga makapagtuturo sa pumatay sa Philippine Eagle na si Mangayon sa Davao de Oro. Binaril ba ito? Ito ang anunsyo ng Department of Natural Resources sa Davao, kung saan ang 50,000 pesos pabuya ay inalok ni Governor Dorothy Gonzaga at isa pang kalahati ay mula kay DNR Secretary Tony Yulo Loizaga. Batay sa report mula sa Philippine Eagle Foundation, binaril at naubusan ng dugo ang agilang si Mangayon sa Davao de Oro. Nakita na lamang ay ito ng mga sundalo na may sugat sa kaliwang pakpak at mahina na ng matagpuan sa barangay Mangayon, Compostela. Sabi ng Philippine Eagle Foundation, si Mangayon ang ika-20 agila na narescue mula noong 2020 at pang-4 na ibong namatay dahil sa pamamaril. Samantala na i-file na sa Senado ang bill para sa total ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa Pilipinas. Inihain ni Senator Joel Villanueva ang Senate Bill 2752 o ang Proposed Anti-POGO Act, kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iban na ang POGO. Bukod sa pagpapawalang bisa sa lahat ng lisensya ng POGO na inisyu ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, ipapawalang bisa rin ng Senate Bill 2752 ang Republic Act 11590 o ang batas na nagpapataw ng buwis sa mga POGO. Ngunit dapat pa ring bayaran o magbayad sa gobyerno ang mga ito na magmumula o may kaugnayan sa kanilang mga operasyon katulad ng buwis sa kita, buwis sa negosyo, buwis sa paglalaro at withholding tax. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga lalabag ay maaaring mapatawan ng parusang 12 hanggang 20 taong pagkakakulong o 100 milyong piso na multa. Samantala, ikinaalarma naman ng Makati Intervillage Association ang umano hindi otorisadong conversion ng mga bahay bilang POGO staff accommodation sa mga barangay, lalo sa mga exclusive subdivision sa Makati. Wow! Labag daw sa one single family dwelling use rule na siyang sumisiguro sa kaligtasan ng mga pamilya, gayon din sa Makati Zoning Ordinance. Ang ganitong babala ay dahil maraming mga taga-POGO, lalo na ang mga opisyal ang nakatira, nakapagrenta ng mga bahay, mansion sa mga exclusive subdivision, katulad na lamang ng Forbes Park, Dasmariñas Village, Bel Air at Urdaneta Village. Samantala, patay ang isang magsasaka at kaniyang alagang kalabaw nang tamaan ng kidlat sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa investigasyon ng pulisya, tinamaan ng kidlat ang biktima kaya nahulog sa sinasakyang kariton na siya namang hinahatak ng kanyang kalabaw. Ayon sa asawa ng magsasaka, nagtungo umano ito sa bukid para mangolekta ng mga naaning palay. Nakaligtas naman ang isa pang kasamang magsasaka ng biktima. At bago ang balitang sports, ano ang latest sa Paris Olympics?
Abay, muling ipinaalala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa mga mahilig ng photography. Aba, Kuyang Boy Osaita, Kuyang Hill Q, ha? Ayan. Aba, yung mga mahilig sa photography, ang deadline, abay, 3 araw na lang, ha? 2 araw na lang bale, ha? Sa July 31 magtatapos ang deadline para sa submission ng mga magagandang kuha na kalahok sa PAGCOR Photo Contest 2024. Ito ay ang harvest time at ito ay pagpapakita ng sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka at mga may isda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, abay umaabot na sa 2.23 million pesos ang premyo sa mga mananalo sa nasabing photo contest. Kaya isubmit na, ha? Hanggang July 31 po ang deadline. Meron ba tayong gold medal, Miss Jackie O? Ha? Ayun nga lakay, ito sa balitang sports ni Kristan Carag, Filipina rower Joanny Delgaco bigong makakuha ng medalya sa 2024 Olympics. RH53 Kristan Carag para sa detalye. Kristan? Malungkot na balita lakay, Dio, tanggal na nga sa medal contention si Filipina rower Joanny Delgaco sa 2024 Olympics sa Paris, France. Bigong makausad sa semifinals si Delgaco na tapos sa ika-7 pwesto sa quarterfinals ng women's single sculls event. Tangi ang top 3 na atleta sa quarterfinals ang uusad sa semifinals ng nasabing event. Samantala, inaatabayan na natin ang resulta ng unang laban ni Filipina judoka Kiyomi Watanabe sa Paris Games. Kaharap ni Watanabe ang pambato ng China na si Tan Jing. Posibleng mauwi ngayong araw ni Watanabe ang unang medalya ng Pilipinas sa Paris Games. Maliban kay Watanabe, binabantayan din natin ang kampanya ni na Filipino boxers Nesty Petecio at yung Marcial na mag-uumpisa rin ngayong araw. Ito si RH53 Kristan Carag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Kristan Carag. Tinitignan ko sa statistics, Miss Jackie O, ha? Ayan, nanguna ang Japan sa mga nakuha ng gold medals. Oo. Abay, tinitingnan ko yung Philippines, 0-0-0-0 pa rin. 0 sa gold, silver, bronze, ano pa ba, ha? Well, anyway, sana may pag-asa tayo kay Carlos Yulo at kay EJ Ubiena. Ayan, oo. At yung boxer natin, ha? Ayan. Sana makapag-uwi naman tayo ng medal kahit silver o bronze man lang. At siyempre, gusto natin gold, ha? Abay, most worshipful Bambol Tolentino, ang president ng Philippine Olympic Committee, ha? Abay, kailangan ni konting bigyan ng moral support sa ating mga atleta. At yan ang kabuuan nating palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Corpus, ako po si Jackie Resio. Maraming salamat, Miss Jackie O. Jackie O. Resio. Susunod na mga balansyadong balita, Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Uy, magandang hapon kay Bes Zamora at ganun din kay Dr. Laureta, yan, Evelyn Laureta, at kay Kuyang Kiko Cruz at Dr. Ruel Aguila. Uy, Mr. Michael Guy, thank you, ha? Ang palitan ng dollar nagsara po sa 58 pesos and 64 centavos. Bye-bye!